Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagiging lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamaya sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa samahan ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmili sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo rin Panginoon namin. Siya luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ay ating gunugunita ang mga pinag-uusig na Kristiyano at inaalay din po natin ang misang ito para sa mga biktima ng COVID-19 at lahat ng frontliners. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tusig, upang siya ay mapagirog na Diyos natin. Kaya magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pag-iisa,
pag-iisa kay Jesus sa kanyang pag-aalay ng sarili sama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang mga nananahimik at ipinagwalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagpapabago at nagliligtas sa atin at ipaubayan natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagpakasakit ng iyong anak, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa panindigan ang mga pangako mo'y maasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga langit, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal, lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit din nagagalak ang lahat ng kabundukan.
Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Magsitayo tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang ibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Just before the Mass natin nalaman na ngayon ay Red Wednesday. Kaya ang ating istola, kung nakita niyo, nag-umpisa tayo ng green ay ginawang red. Ano ang ibig sabihin ng pula? Ang pula ay sa simbahan, liturgical color para sa martyrdom, sa pagsaksi, sa pag-alay ng buhay para sa Panginoon. Lahat ng mga martir ay ginagamit natin ay pula na estola sapagkat kulay ng dugo. Ang ating mga pagbasa ay gaya rin sa araw na ito, kaya hindi tayo nagpalit ng pagbasa. Ang unang pagbasa ay galing sa aklat ng pagpapahayag, Book of Revelation, at ang ebanghelyo ay galing kay San Lucas. Sa una pa lamang panahon, sa kapanahunan ni Jesus, siya ay nagbabala na ang kanyang mga alagad ay uusigin. Sa ebanghelyong ito ay isang talagang warning na kayo, mga alagad ko, ay uusigin dahil sa aking pangalan. At marami pang mga expression, marami pang mga salita, marami pang mga kataga sa Biblia na kung saan sinasabi ni Jesus na kung tayo ay matapat na alagad, tayo ay usigin gaya ng siya, ang ating Pangulo, ay inusig. No servant is greater than his master, sabi ng Panginoon. Kung ako ay inusig nila, kayo rin ay usigin. Meron din siyang sinasabi, pag inuusig kayo sa ganitong syudad, transfer kayo sa ibang syudad. At ito ay sa umpisa pa lamang ng buhay ng Panginoon. Kung matatandaan ninyo, nung siya ay isinilang pa lamang at ang mga mago ay nagharap ng bagong silang na hari ng mga Hudyo, hindi nila alam
at sinabi na doon sa Bethlehem, no? At nung malaman ito ni Herodes at hindi na bumalik ang mga mago sapagkat sila ay binigyan ng pagpapahayag ng anghel na huwag bumalik kay Herodes. Kasi si Herodes ay nagsabing falsely. Sabihin niyo sa akin para ako rin ay magpuri, magsamba sa kanya. Hindi, ayaw niya. Patayin niya. Gusto ang mga bata. Dahil doon, pinatay ang mga holy innocents. So, ang Diyos, sa halip na patayin, iwala ang mga kaaway ng kanyang anak, sila ang umalis. Nag-stay doon sa Ehipto, tumira doon sa Ehipto. At nung namatay na si Herodes, saka pa lang sila bumalik. At si Jesus, sa lahat ng kanyang buhay, ang kanyang pastoral ministry, siya ay inuusig ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, ng mga pantas sa batas. At sinabi na niya, warning, pag kayo ay natapat na alagad ko, kayo ay uusigin. Kaya sa ating kasaysayan, yung sinasabi nating first 3 centuries, yun ang tinatawag nating panahon ng mga martyr, age of the martyrs, sapagkat andoon yung katakot-takot na persecution. Dumako tayo sa 17th century, 18th century, 19th century. Kahapon, ang ating pagdiwang ay tungkol kay Andres Dunglac na Vietnamita. No? Sa Vietnam, no less than 130,000 followers of Christ ang pinatay. Special group kahapon, 117 Vietnamese, mga obispo, mga pari, mga laiko, pinatay dahil sa kanilang paniniwala, pananampalataya. Sa ating kapanahunan, dito mismo sa ating bansa, at kung ikaw ay magsabi ng totoo, ikaw ay whistleblower, anong mangyayari sa iyo? Ikaw ay uusigin. Pag ikaw ay nagsabi ng totoo laban sa katiwalian, marami kang maging kaaway. Ang katotohanan ay kinatakutan ng mga taong masasama. Pag ikaw ay tumutulong sa mga mahihirap, okay lang kung palimos-limos ka lang. Ikaw ay pupurihin. Ay, magaling ka, brother. Magaling ka, sister. Nagpapalimos ka. Pero kung ikaw ay magtatanong, bakit ba ikaw ay mahirap? Bakit ba kayo ay mahirap? Bakit ba marami kayong mahihirap? Ano ba ang mga sistema? Ano ba ang mga estruktura? Ano ba ang mga daan kung bakit kayo ay naghihirap? Ano ang tatawag? Anong itatawag sa iyo? Kulay pula ka. Red tagging sa iyo. Hindi Red Wednesday, kundi red tag ka. So, kung nagpapalimos ka, you are a charitable person. Pero kung ikaw ay nagtatanong, kung ikaw ay lalaban sa kahirapan, ikaw ay tatawaging komunista. So, yun ang mga mangyayari sa tapat na alagad ng Panginoon. Ngayon, ang ating katanungan, ako ba ay inuusig dahil sa aking pananampalataya? Marami sa atin siguro ang magsasabi, wala ata, hindi ata ako inuusigan. Marami pang naaakit, Father, parang pinupuri pa ang mga taong simbahan. Ito kaya ay dahil sa ating pagiging tapat sa Panginoon o dahil tayo ay gustong kumaibigan sa mundo? Sabi ng sulat ni Santiago, ang mga kaibigan ng mundo ay kalaban, kaaway ng Diyos. Kaya iyon ang ating katanungan para sa ating sarili. Mga pari, mga taong simbahan, mga laiko,
Ano bang pag-uusig ang ating nararanasan sa ating buhay dahil sa ating pananampalataya? Yun ba ay dahil ang mundo ay tumanggap na kay Kristo, tumanggap na sa katotohanan, o kaya ay tayo ang nagkukulang sa ating katapatan sa Ebanghelyo? Magsitayo po lahat. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa malwalhating dugo ng mga martir. Ang ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago sapagkat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat, Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin ngayong itutugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar, Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. para sa mga reliyoso at mga misyonerong inihayo subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon, Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay reliyoso, Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. para sa mga magulang na nawawalan ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak, Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya, Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. sa mga kapatid nating nagdurusa dahil sa COVID-19, ihatid nawa sila sa kagalingan at bigyan ng lakas at pag-asa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw dahil sa COVID-19, kamtin nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Panginoon, aming alay, ito
tanggapin sa iyong kamay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay at pitaya sa ikapanatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa pagkahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay nasa langit nakatala sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo mong inihain niya ang sarili ng kami magkasundo mo. Kaya naman, iyong dinarangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sa tagubili ng nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
aming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod nating di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang kahit na tayo
At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Atin po ngayong gaganapin ang natatanging koleksyon para sa mga kapatid nating pinag-uusig. Ang inyong tulong ay gagamitin upang matustusan ang mga programa at proyekto ng Pontifical Foundation Aid to the Church in Need para sa mga Kristiyanong komunidad sa buong mundo kung saan nakararanas ng pag-uusig at paghihirap na maisagawa ang misyon ng ebanghelisasyon. Panoorin po natin ang video.
Nakinig tayo sa salita ng Diyos at ating natagpuan doon ang mga patutuo ng pag-asa mula sa mga dumanas ng paghihirap alang-alang sa kalwalhatian ng Diyos at ating narinig ang pangako ng mabuting balita para sa lahat ng pinag-uusig sa ngalan ng kabutihan at sa mga nagdurusa dahil sa pandemyang ating hinaharap. Makiisa tayo sa kanilang pagpapakasakit habang nagsisisi dahil sa ating kamangmangan, bagaman hindi tayo mananahimik at mananatiling handang makiisa sa kanilang paghihirap. Sa pasimula, ang kalawakan ay nababalot ng dilim at lamig, at ang espiritong pumapailan lang ay nagwika, magkaroon ng buhay, magkaroon ng liwanag. Nasambit ang salita at nagkaroon ng liwanag at ng buhay. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang liwanag, at isinalin ng tao ang liwanag sa kanilang anak, at isinalin ito ng kanilang anak sa kanilang mga anak. Ang taong malaunang nasa kadiliman at nakatanaw ng malaking liwanag, at sa lahat ng namumuhay sa dilim, nagningning ang liwanag ng Diyos sa kanila. Sa isang madilim na sabsaban sa bayan ng Bethlehem, isang bagong liwanag ang inihandog sa mundo. Siya, nasa pasimula pa ay naroon na, ay dumating sa mundo. Sa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag ng mga tao. Ang salita ay naging tao at nakipamuhay sa atin. Sa pinakamadilim na bahagi ng gabi, bago magbukang liwayway, binigyang daan ng dilim ang isang bagong umaga, isang umagang walang hanggan, ang walang hanggang liwanag na bumalot sa mundo. Nahati ang liwanag, pinangahasan ng taong ang kinin ito at ariing sa kanila, subalit hindi magagapi ang liwanag. Isinalin ang liwanag sa mga taong umibig sa salita ng Diyos, na nagsalin ito sa kamay ng mga sumasampalataya. Isinalin ang liwanag sa mga taong naghangad unawain ang mga nilikha ng Diyos at mamangha dito. Isinalin ang liwanag sa mga nagpahalaga sa dignidad ng bawat tao, sa mga nakikipaglaban alang-alang sa katarungan para sa mahihirap at kalayaan sa mga alipin. Naghihintay ang liwanag. Sino ang magpapanatili sa ningas nito sa ating panahon? Sino ang magdadala ng liwanag na ito sa mundo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi tayo? Sino ang magdadala ng liwanag kung hindi ikaw? Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama, at nubay ng mahihirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan, sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan noong unang-una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasanipag-aanin. Minamahal kong kanduhan,
Mga kapatid, tayo ay sumandaling tumahimik bilang pag-alala sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinag-uusig, ginagawa ng masama at sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Tayo ay manikluhod sa makapangyarihan at mahabaging Diyos, ang pinagmumula ng buhay, kalusugan at kagalingan, upang kanyang kahabagan ang ating mundo na nilugmok ng pandemya ng coronavirus. Hilingin natin ang kanyang paglingap sa gitna ng matinding pagsubok na ating kinaharap at sa kanyang awa ay bigyang kagalingan ang mga may sakit, bigyang lakas ang mga nangangalaga sa kanila at bigyan ng tagumpay ang mga dalubhasa na sumasaliksik ng lunas sa karamdamang ito. Lumagunawa tayong lahat sa pananampalataya at maging bukas palad na mga alagad ng Panginoon. Panalangin ng pagsusumamo ating pong itutugon. Iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa lahat ng kasamaang nagpapahirap sa sangkatauhan. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa kagutuman at pagkamakasarili. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa karamdaman, epidemya at takot sa aming kapwa. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa kamangmangan, pansariling interes at kaguluhan. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa panlilinlang, maling balita at kawalang konsensya. Iligtas mo kami, Panginoon. Lingapin mo kami, Panginoon. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang simbahang naglalakbay sa disyerto. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang sangkatauhang nababalot ng takot at pangamba. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga may sakit at nag-aagaw buhay na lalong pinahihirapan ng kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga doktor, nurse at lahat ng frontliner na iginugupo ng sobrang pagod. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga punong bayan na nagdadala sa kanilang balikat ng mahihirap na desisyon. Lingapin mo kami, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa oras ng kalituhan at pagsubok. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa tukso at mga kahinaan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa aming paglaban sa kasamaan at kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa aming paghahanap ng katotohanan at kaligayahan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa desisyong manatili sa iyo at maging kaibigan mo. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling kami ay pinahihirapan ng kasalanan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling aming isinasara ang aming puso dahil sa pagkamuhi. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling dumarating sa amin ang kalumbayan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling aming binabaliwala ang aming kapwa. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling inilulog mo kami ng kamatayan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. O Diyos, sapagkat Ikaw ay aming kapiling, walang maaaring makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo. Sa iyong walang hanggang pag-ibig lamang kami umaasa. Hilubin mo ang aming mga sugat. Tanging Ikaw ang makapaghihilom sa aming sugatang puso. Tanging Ikaw ang makapapawi ng luhang tingib ng aming pag-ibig. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaang aming ninanais. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy. Isinasamo namin na yakapin mo ang mga kapatid
namin ang kaligayahan ay nauwi sa dalamhati. Ipadama mo sa kanila na sa iyo walang nasasayang at napawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig. Nawa ang aming malasakit sa isa't isa ay higit na magpalalim bunsod ng iyong bigay na lakas at ng aming pangunawa sa iyong dakilang pag-ibig. Amen. Mga kapatid, ating nahawakan ang liwanag na simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tanggapin natin ang liwanag na ito nung tayo ay binyagan. Nangako tayo ipalaganap ang liwanag na ito nung tayo ay kumpilan. Tinupad natin ang pangakong ito nung tayo ay tumugon bilang mga Kristiyano na maging isang sambayanang nagpapalaganap kahit nang aandap-andap na liwanag sa gitna ng kadiliman ng pag-uusig sa mundo. Hinihiling ko sa iyo ngayon, panatilihin ninyong nagdiringas ang liwanag na ito sa inyong mga puso. Sikapin ninyong maging liwanag na magpaparingas din sa ibang liwanag na nagbubuhat sa liwanag ng sanlibutan. Mamuhay tayo bilang mga anak ng liwanag. Sinabi ni Jesus, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Inihahayo ko kayo ngayon sa inyong mga tahanan, sa lugar ng iyong trabaho, sa inyong mga paaralan at pamayanan. Magkiisa tayo sa paghihirap ng ating mga kapatid na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at sa mga pinahihirapan ng pandemya at maging daluyan nawa tayo ng awa ng Diyos sa lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa Kanya,